Sa bawat sulok ng Pilipinas ay may mga kwentong bayan na patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng mga salaysay ng matatanda at ng mga kwentong ipinapasa-pasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ang ilan ay may pinagmulan sa kasaysayan, habang ang iba naman ay nananatiling isang misteryo. Isa sa mga pinakakilalang urban legend na hanggang ngayon ay pinag-uusapan. Ito ang mga misteryo at kilabot. At ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang kwento ni Maria Labo. Ang pangalang Maria Labo ay hindi tunay na pangalan na napatunayang pagmamay-ari ng isang totoong tao. Sa pinakakilalang bersyon ng urban legend, ito ay isang palayaw o bansag lamang. Ang pangalang Maria ay isang pangkaraniwang pangalang pambabae sa Pilipinas na hango sa pangalang Maria o Mary. Sa wikang Hiligaynon o Ilonggo, ang labo ay nangangahulugang tagain o hatiin gamit ang itak o bolo. Ayon sa alamat, tinawag siyang Maria Labo dahil nagkaroon umano siya ng malaking hiwa o taga sa muka. Sino nga ba si Maria Labo? Isa ba siyang totoong tao? O isa lamang siyang kathang-isip na ginawa upang takutin ang mga bata? Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang iba't ibang bersyon ng alamat ni Maria Labo, ang mga dahilan kung bakit ito kumalat sa buong bansa, kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin ang kanyang pangalan sa isip ng maraming Pilipino. Ayon sa pinakakilalang bersyon ng kwento, si Maria ay isang ina na nagtatrabaho sa ibang bansa. Matagal siyang nawalay sa kanyang asawa at mga anak. Pagkaraan ng ilang taon, umuwi siya sa Pilipinas. Ngunit ayon sa alamat, bago siya nakauwi ay may kakaibang nangyari sa kanya. May nagsasabing nakulam siya. May nagsasabing sinapian siya ng masamang espiritu. At mayroon ding naniniwalang nawalan siya ng katinuan dahil sa matinding hirap at lungkot. Isang gabi, iniwan ng kanyang asawa ang mga anak sa kanyang pangangalaga habang ito ay may pinuntahan. Pagbalik ng asawa, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Patay na umano ang kanilang mga anak. At ayon sa alamat, naipagluto pa raw sila ni Maria nang hindi niya namamalayan ang kanyang nagawa. Ito ang bahaging nagbigay ng matinding takot sa kwento. Ngunit mahalagang tandaan, walang opisyal na record na nagpapatunay na nangyari talaga ito. Noong dekada 90, mabilis na kumalat ang alamat. Pinag-uusapan ito sa mga paaralan, sa mga terminal, sa mga baryo, at maging sa mga boarding house. Bawat lugar ay may sariling bersyon. May nagsasabing taga Mindanao si Maria. May nagsasabing taga Visayas. May iba namang nagsasabing nangyari ito sa Luzon. Kapansin-pansin na walang iisang lugar ang kayang magpatunay sa pinagmulan ng kwento. Ipinapakita lamang rito kung paano lumalaganap ang isang urban legend habang nadaragdagan ng iba't ibang detalye sa bawat pagsasalaysay. Ayon sa ilang mananaliksik ng folklore, ang mga urban legend ay kadalasan sumasalamin sa takot ng lipunan. Sa kaso ni Maria Labo, makikita rito ang pangamba sa matagal na paghihiwalay ng pamilya.
ang epekto ng matinding stress at ang mga paniniwala tungkol sa kulam at masasamang espiritu. Dahil sa paulit-ulit na pagkukwento, nagmistulang totoo ang alamat sa isipan ng marami. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang pangalang Maria Labo bilang panakot sa ilang lugar. Sa kabila ng kasikatan ng alamat, wala pang mapagkakatiwalaang dokumento, record ng korte o opisyal na ulat na nagpapatunay na may isang taong nagngangalang Maria Labo na sangkot sa kwentong ito. Maraming historiador at mananaliksik ang naniniwalang isa lamang itong urban legend na unti-unting nabuo mula sa iba't ibang kwento at chismis. Hindi ito nangangahulugang walang mga trahedyang nangyari sa totoong buhay. Ngunit walang sapat na ebidensya na nagpapatunay sa partikular na alamat ni Maria Labo. Ang kwento ni Maria Labo ay nananatiling isa sa pinakakilalang urban legend sa Pilipinas. Maaaring hindi natin malalaman ang tunay nitong pinagmulan. Ngunit ipinapakita dito kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga kwentong bayan sa ating kultura. Habang ipinapasa ang mga alamat mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, lalo itong nagiging bahagi ng ating kolektibong imahinasyon. Ano sa tingin mo? May katotohanan kaya sa likod ng alamat ni Maria Labo? O isa lamang ba itong kwentong nilikha ng takot at panahon? Kung nagustuhan mo ang dokumentaryong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang dokumentaryo tungkol sa mga misteryo at kilabot, alamat at urban legends ng Pilipinas.